Hello po, magandang hapon. Anong oras na ba? Ano pa lang po pala? 1:35, 1:40, ganon. Tapos umuulan. Ito po yung Athena SF ni ma'am na full renovation. Actually, yung design dito ni ma'am parang halos kami na lang din po yung pinagdi-decide niya kung paano namin papagandahin yung unit niya. Kasi no idea si ma'am. Tapos nagtatanong siya sa amin, ma'am, ano po bang pwede? Ano bang mas maganda? So, ang setup namin nito, para lang din po ito sa mga Angeli SF. Na pagdating po dito sa may living area, naka-cove ceiling tayo. Mas prepared po namin o suggest namin na may cove ceiling kasi nakakaganda po talaga siya sa loob ng isang bahay. Malakas po kasi yung kanyang dating. Tapos dito po sa may part na to, na dating kwarto po, is dyan po daw yung kanilang dining. So sa rehouse makeover kasi, may maliit na cove. Ayan. Since ang preferred ni ma'am na design o color scheme niya dito is white, gray, black. Kaya ko po naisip maglagay ng brown kasi yung bathroom ni ma'am meron tong meron tong meron siyang pinagkuhanan na design na may touch po ng brown o ng wood. So sabi ko, maganda rin pong gamitan natin siya ng wood design na PVC panels. Ayaw kasi ni ma'am ng madilim. So, ang napili po namin is parang light lang. Hindi mo lang siya ma-figure out ng maayos kasi wala kaming ilaw dito. Walang ilaw pa. Tapos sarado yung pinto. Ito po kasi is nakakandado, no? Nakakandado. Ayan. Ito po kasi pinto ni ma'am, hindi po ito naglalapat. Kaya, ito po. Ito, lapat. Oo, pagdating sa taas, hindi. So, ito po daw aayusin na lang yata nila Ray. Ito, kailangan siya ikaroon doon. Oo. Kaya, ayan, nakalak lang. Doon na lang po sila naglalabas-pasok sa kabilang pinto. Ayan, ganito po yung itsura ng Athena SF natin, lumalawak na. Yung po natin, yung kitchen naman natin, ang PVC panels naman po dyan is puti. Puti naman po siya. So may mga konti na lang sasarahan, tapos si Kuya Joseph nagmamasilya na dito. Ayan po, ganda niya. Pag ito po nabugahan na ng ilaw, mas maganda na siyang tingnan. So, yung slab natin, meron na tong meron ng waterproofing. Flexiband. So, may flexiband, tapos panay ang ulan. So, nagkakaroon ng mga leaks. Nalalaman namin kung saan pumapasok yung mga tubig-tubig na yan. Ayan o. So, ito po, wawiringan. Sakto, darating si ma'am. Pupunta siya dito. Ewan ko lang kung anong araw. Makapag-decide kung ilang ng ilaw dito para masarahan na rin. Ayan. Tapos yung ating hagdan. Ito nga po palang tiling works natin. Halos nakaraan kasi wala pa. May mga ibang part na lang na lalagyan. Dito. Ayan. Ito. Tapos na. Sa ilalim ng kitchen, ng lababo, nakatiles na rin po ito. Ayan o. So nasukatan na rin po ito para sa aluminum cabinets. Let's see kung tutuloy si ma'am. Pero I think best deal na dun kay tatay kasi mura siyang maningil eh. Unlike kasi sa iba, mahal. Mahal siya. So naka-tiles na. Wala pa kaming final paint. Tinatanong ko si ma'am kung anong final paint niya. Wala pa siyang sinasabi sa akin. Pero okay lang din kasi hindi pa kami tapos. Baka madumihan lang. So, bali dito po sa taas, ang kulang na lang yung hallway grills, tsaka yung ating pintura. Ayan o.
So, mapapansin nyo dito maliwanag ang kuha natin. Doon po kasi madilim. So, bali meron na po tayong mga etong nakaabang po na outlet na yun para sa split type AC ni ma'am. Ayan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Maganda po yung ating PVC panels. Ayan o. Sa dalawang kwarto naman po dito, window type na AC naman ang nakalagay. I mean, ang ilalagay pala. Ayan po. So, dyan na lang po yung part na yan. Kasi dyan lang naman yung may space para sa AC. Ayan, halos magkatabi sila. Ayan po. So, baka tanungin lang din ako ni ma'am kung anong pintura. So, baka mag-suggest na lang po kay ma'am. Ayan. Yung kabilang unit nga po pala, sa amin din po yan magpapagawa. Nilalakad lang po yung mga kailangan. Tubig, kuryente, permit. Ayan, thank you sa tiwala. So, konti-konti na po nakukompleto. Ayan, ang kulang na lang po natin dito is yung hallway. Ito kaya, walang malapit na outlet. So, yung hagdan ni ma'am, gray din po yung kanyang tiles. So, maganda po yung landing natin. Same lang dito sa floor tiles natin sa baba. Hindi lang talaga natin siya makakuha na ng maayos kasi dilim. Pero ang ganda. So, andito pa yung ating mga PVC panels na gagamitin po dito. Sa kitchen po, naka-wall tiles po tayo dyan. Dito po sa labas, yung gate, okay na po yung gate. I-install na lang yan. Yung dito na part po na grills, ayan, naka-install na. So, meron tayong tawag dito, main gate tsaka pedestrian. So, sa amin, pag nag-i-install po ng gate, is sinisinsil po yung pinaka-poste. Tapos, pag nakita na po yung pinaka-bakal, wini-welding po. Sa iba, hindi sila ganito gumawa. Nagtataka kung bakit ganito sa amin. Diskarte po namin yung tsaka paraan. Minsan po kasi, nawawala po kasi sa hulog, kahit hulugan mo ng maayos yan, pagkabuhos, minsan nawawala sa align. According yung kina Kuya Bok tsaka kay Ray. So, mas maganda po daw na sinsilin. Ayan. Tapos, i-welding po natin yung ating gate. So, yung design ng gate, kay ma'am po nang galing. So, may nakakapit na rin po yata na dito, ayan hinges. Cylindrical hinges. Ayan. So, bali dito nga po pala sa may front extension, may metal spandrel din po kami. So, kay ma'am, ang napili niya po is white na lang. White na lang. Ginagawa na. So, waiting na lang kami doon sa mga susunod na araw. Baka metal framing na po. Mag-umpisa na ang team natin sa metal framing. Tapos, once na okay na, na-deliver na rin yung ating metal spandrel, pwede na rin pong i-install yan. Tapos, nag-decide kami ni Ray yung ating pagpipintura
pag wala na talagang mga gagawin para hindi pa ulit-ulit kasi pag nagpaulit-ulit, sayang po kasi sa materyales, patong lang din namin ng patong. Pati po sa labor. Kaya nag-decide kami, flat muna, tapos once na malinis na, tapos na yung tiling works, lahat ng mga puputulin ng mga hardiplex, para wala ng alikabok. Ang itatayos lang po namin yung dito, sa garage, kaso si ma'am po ang bibili nun, hinihintay po namin. Magiging mahal na po yung material cost namin. Isa rin po sa nakadagdag ng pagtaas po is itong ating UPVC roof na sa Wilcon po namin siya in order. Ayan. Magkano ang isa? Nasa 2K plus. Depende sa haba. Bawal naman po kasi ang yero dito. So, imagine parang dito pa lang po sa roofing, nagkakahalaga na ng 30K plus. Pero kung pwede sana yero, wala pang 10K. Tapos matibay pa ang yero. Kasi wala tayong magagawa, kailangan sumunod. Tapos, doon nga po pala sa mga followers namin sa YouTube channel, i-share ko lang po pala sa inyo yung construction ban po ng ating extension. Lalo na po doon sa mga SF. Parang ang pagkakaintindi ko po doon, according sa contact ko, yung mga SF, mga may second floor o parang naka 2-story, 50,000 na po ang construction ban. 50,000 ang construction ban, pero kung wala kayong violation, marerepand nyo naman is 47,500. May bawas na siyang 2,500. Parang processing fee, parang ganon. So, sundin nyo lang po yung mga sukat, tamang taas, tamang kulay. Para ma-refund nyo po yung construction ban na 50,000 pero 47,500 na nga lang. Sayang naman, di ba? Kung hindi nyo marerepand. Pang materialis din yun. So, imagine, construction ban 50,000, tapos magpapagawa ka ng plan, magpapalakad ka. So, suma total parang aabot na po siya ng 75. Mga 75,000 na. 75 to 80,000 permit tsaka construction ban pa lang. So, sa row house, ang sabi sa akin ng contact ko, 15,000 pa rin. Ayun. Kaya doon po sa mga may unit dito sa Lumina, pasensya na. Shinare ko lang po sa inyo na meron na tayong pagtataas ng construction ban. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo na once na turn over na po yung unit nyo, unahin nyo pong ipagawa agad is yung inyong extension. Kasi sayang din naman kung hindi nyo mapapagawa. 'Di ba? Hindi kayo makakilos ng maayos, hindi nyo may pwesto yung mga gamit nyo, wala kayong bakod, wala kayong date. Kaya pag once na turnover na po, dahil 50,000 na ang construction ban, unahin nyo na po. Medyo mabigat sa bulsa, pero baka kasi tumaas pa, 'di ba? Kasi dati 7.5 lang 7.5 lang harap tsaka likod. Tapos naging 15,000. Tapos ngayon, 50,000 na, 'di ba? So once na turnover 'yan, unahin niyo na po agad yung extension nyo. Halimbawa, likod lang muna o harap lang yung kaya nyong ipagawa. Pag pinalakad nyo po yung permit nyo, sabay na harap at saka likod. Kasi pwede nyo naman pong i-renew yung inyong pwede nyo naman pong i-renew yung inyong permit. 100 po yata ang renew. Ewan ko lang dati pa kasi yung 100 Pero, ayun nga, unahin nyo yung extension nyo. Advice ko yan sa inyo. Kasi yung loob, madali na lang Ang paggawa po natin sa loob, wala pong bayad dyan. Gate pass lang. Pero pag extension, matic po permit tsaka construction ban. So ngayon, pumapalo na po ng 75,000 to 80,000.
Makaka-refund kayo basta wala kayong violation. Ayan, thank you. Po yung update sa ating Athena SF na full renovation. So, bali today is nakapag metal framing na po sila para sa ating metal spandrel. Ayan. So, kanina umulan. Ayan, parang may part 2 pa ng ulan. So, according kay ma'am, kami na lang daw po bahala kung ilan ilaw ang ilalagay. So, naisip ko, 4 sa may harapan, tapos 2 po dito. Tapos sa may laundry, hilera siya 3. So, bali 8 po yung aming ilaw. So, after po ng metal framing natin dito, wirings naman. Wirings naman po ang gagawin. Then, lalagyan po natin siya ng metal spandrel. Yung metal spandrel po natin, andito. Na-deliver na siya. Ayan. Tapos yung 2 box pa po na PVC, dito po yan sa my kitchen natin. So, ito, ang ideal naman ng ilaw dito sa my kitchen, siguro mga 3. 2 dito, 1, 2, tapos doon papunta doon sa my laundry. Tapos ang gusto ni ma'am, yung kanyang aluminum cabinets is merong parang ilaw, may pa-ilaw. So, let's see kung magagawa namin ng paraan. Dito nga po pala sa unit ni ma'am, medyo madilim pa kasi hindi pa kami nakapag-setup ng para sa pin lights, hindi pa nakakabit para maliwanag na sana. Meron kaming temporary light dito. Tapos ito po yung sinasabi ko sa vlog ko nung mga nakaraan. Sa Angeli SF po kasi, ang katalikuran po ng bathroom is bathroom din. So, according kay Kuya Joseph, meron tayong leaks dito. Ayan. Ang lakas po kasi ng ulan. So, sabi ko nga po sa nakaraang vlog ko, ito po ang kwarto na to. Kwarto po kasi to dati. Tapos, pinatanggal ni ma'am yung mga wall para maging isang malaking open na siya, ganyan. So, sabi ko nga po, dapat lahat na naka-tiles. Ayan. Kasi kung ito nga po nakapintura, tapos papasukin ng tubig, dito lang naman sa baba, siguro yung pinaka-slab po dun sa may katalikuran, baka po kung may malaki ang gap, bubusan namin yung semento, tapos lalagyan namin siya ng waterproofing. Pero ako talaga, ayaw ko kasi yung mga lumulobo na pintura, nagkakaroon ng leaks, ng guhit. Kasi yung pintura po natin, pag nabasa siya, mapapansin nyo naman yun, di ba? Parang nagkakaroon ng linya. So, ito, nagkaroon siya ng leaks. Ayan o. So, ayan din po yung kagandahan na pag nagagawa kami ng unit, is umuulan. At least, nalalaman namin kung saan yung mga leaks. Ito nga po palang unit ni ma'am, wala nga po pala itong wirings kasi hindi niya na mahintay si Lumina. Pina-wiring niya sa lang po namin to. Pati po yung mga panel board. Panel board is binili ni ma'am. Tapos binilihan na lang po namin siya ng ganito. Na mga circuit breaker po atang tawag dyan. So, ito wala pang final paint si ma'am kung ano magiging paint date dito. Pero sana nga mag-update siya para makapagpintura na rin po kami. Actually, yung taas, okay na, pintura na lang po ang kulang doon. Ayan. Pili lang namin maituloy yung pagtatiles dito kasi babaguhin po yung pwesto ng ating pinto dahil hindi po siya maisara. Ganon din po sa bathroom, hindi pa maituloy yung pagtatiles dito kasi hindi pa alam kung anong decision sa pinto. So ito po, tatanungin ko na lang to kay ma'am. So okay naman na lahat, dito na lang talaga ang hindi pa nalagyan ng tiles. Tsaka yun sa garage. Sa garage din po. Kasi ito kailangan ko na talaga ng tiles dito kasi yung iba kong tao wala nang gagawin. So sana ma-send na sa amin yung tiles na gagamitin dito.